Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 12 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos makatanggap ng buffs mula kay Noel, napansin ni Alma na mas mabilis ang kanyang galaw kumpara sa mga nasa paligid niya. Madali niyang nahuli ang 13 killer rabbits at tinumba silang lahat. Ipinagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang huli kay Noel na nagulat sa kanyang nagawa. Inaasahan lamang ni Noel na makahuli siya ng isa, ngunit dahil hindi alam ni Alma eksaktong mga tagubilin, lampas sa inaasahan ang kanyang nagawa. Humanga si Noel at kinumpirma na pumasa siya sa pagsubok sa loob ng itinakdang oras at binati siya. Tuwang-tuwa si Alma kahit medyo nabitin dahil tapos na agad ang pagsubok. Dahil sa galing na ipinakita ni Alma, lalo na sa unang pagkakataon niyang gumamit ng buffs, pinili ni Noel na kanselahin na ang natitirang bahagi ng pagsasanay na nakaplano. Naniniwala siyang handa na si Alma para sa isang totoong trabaho at iminungkahi na tanggapin nila ang isang misyon na balak na niyang tanggihan dahil sa kanilang schedule. Dahil sa pagiging epektibo ni Alma, nagkaroon sila ng oras, kaya iminungkahi ni Noel na magtrabaho sila bilang isang grupo. Masaya si Alma sa ideya ng kanilang unang misyon at inisip na ito ay isang paglalakbay sa Ebase. Ngunit tinama siya ni Noel, ipinaliwanag na ang trabaho ay hindi sa Ebase kundi isang pagsupil sa mga bandido sa Mintz Village. Binasa ni Alma ang liham ng kahilingan mula sa pinuno ng nayon, humihingi ng tulong laban sa mga bandido. Ipinapaliwanag ni Noel kay Alma na bagaman kadalasang naghahanap ang mga seekers ng kayamanan o nag-eksplora ng mga hindi pa natutuklasang lugar, kabilang din sa kanilang trabaho ang pangangaso ng mga halimaw at kriminal. Ang huli ay mas karaniwan at madalas na kailangan ng mga baryo dahil patuloy na banta ang mga halimaw at mga bandido. Mas mababa ang gantimpala ng mga ganitong misyon kumpara sa Ebase expeditions, ngunit mahalaga pa rin para protektahan ang mga tao. Sinabi rin ni Noel na hindi maaasahan ng mga baryo tulad ng Mintz ang kanilang mga hari dahil mabagal silang kumilos. Kaya, ang mga taga-baryo mismo ang kumikilos at umuupa ng mga seekers upang malutas ang mga problema. Ang trabahong ito ay isang pagsubok para sa lakas ng kanilang grupo at isang pagkakataon para kay Alma na maranasan ang pakikipagtulungan sa kanila. Nagsimula silang maglakbay patungong Mintz Village, isang 10 oras na biyahe mula sa Imperial Capital. Pagkatapos ng 7 oras na paglalakbay, nakarating sila sa Yudra, isang lugar na kanilang tutuluyan para sa gabi. Parehong pagod sina Alma at Noel mula sa mahabang biyahe sa stagecoach, at nagrereklamo si Alma tungkol sa pananakit ng kanyang mga kalamnan. Sa kabila ng kanilang pagod, nahirapan pa silang makahanap ng matutuluyan dahil puno ang mga unang inn na kanilang tinungo. Naiinis si Alma sa posibilidad na kailangan pa nilang maglakad, habang pabirong sinasabi ni Noel na tila siya ay susuka matapos ang maraming oras na niyugyog sa karwahe. Sa wakas, nakahanap sila ng isang inn na may isang kwarto na bakante. Sa loob, nagulat si Alma sa ganda ng kwarto. Nang inalok ni Noel si Alma na kunin ang kwarto habang siya ay matutulog sa labas. Pabirong iminungkahi ni Alma na maaari silang matulog ng magkasama. Napahiya si Noel at iginiit na hindi tamang matulog sa iisang kwarto ang isang lalaki at babae, na ikinatuwa ni Alma at tinukso siyang mahiyain. Matapos maligo si Noel, patuloy pa ring tinutukso siya ni Alma, pinupuri ang kanyang magandang katawan. Humahanga siya sa mga liyan at malalakas na kalamnan ni Noel, na inihahambing niya sa isang mabangis na hayop. Bahagyang nahihiya, pumayag si Noel na hawakan ni Alma ang kanyang mga kalamnan, ngunit agad na nabalisa nang hindi ito tumigil. Pinuri ni Alma ang disiplina ni Noel sa kanyang pagsasanay, ngunit sinabi rin niyang kahit gaano siya magsanay, hindi siya magkakaroon ng natural na talento upang maging pinakamatibay. Nabanggit ni Alma na isang malaking sayang hindi warrior ang naging trabaho ni Noel, dahil kung ganoon, maaaring naging pinakamalakas siya. Ang mga salitang iyon ay tila tumama kay Noel, at bilang tugon, pinitik niya ang noo ni Alma, sinasabihang huwag na itong makialam. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Noel, inaalala niya ang sinabi ni Alma.
Alam niyang totoo iyon, ang kanyang lakas ay bunga lamang ng kanyang pagsusumikap at malinaw niyang nauunawaan ang kanyang mga limitasyon. Kahit alam niyang wala siyang likas na talento, desidido siyang hindi sumuko at patuloy na magsikap, iniisip ang pangako niya sa kanyang lolo, si Overdeath, na magiging pinakamalakas na seeker at dadalhin ang pangalan ng pamilyang Stolen ng may karangalan. Habang inaantok, pansamantalang nag-aalala si Noel kung magigising ba si Alma na nakalublob sa paliguan kinabukasan. Kinaumagahan, nagising si Noel na natutulog si Alma sa tabi niya. Yakap-yakap siya at ang ulo ni Noel ay nakadikit sa kanyang dibdib. Nalabis niyang ikinabahala. Pinagalitan niya si Alma sa kanyang isip dahil sa pagiging masyadong kampante, habang si Alma naman ay nagmumurmur pa sa kanyang tulog tungkol sa fried buns. Pagkatapos niyang gisingin si Alma, itinuloy nila ang biyahe patungong Mintz Village, sa wakas ay nakarating sa kanilang destinasyon. Mainit silang tinanggap ng village chief, na natatandaan si Noel mula sa isang nakaraang pagbisita. Napansin ng chief na wala si Natanya, Walter, at Lloyd, at ipinaliwanag ni Noel na umalis na ang tatlo, ngunit tiniyak niyang sapat sila ni Alma para sugpuin ang mga bandido. Inimbitahan sila ng chief sa kanyang bahay, kung saan inalok silang uminom ng tsaan ng kanyang asawa. Napansin din ni Noel ang anak ng chief, si Chelsea, na tila may pinagdadaanan, ayon sa kanyang ama. Matagal nang inaasam ni Chelsea ang pagdating ng grupo ng Blue Beyond, ngunit sa pagkawala ng karamihan sa partido, tila na-disappoint ito. Habang nagiging seryoso ang usapan, ipinaliwanag ng village chief ang sitwasyon tungkol sa mga bandido. Sinabi niyang 5 araw na silang nagpapakita sa paligid ng nayon, at ang kalapit na baryo ay sinalanta na ng mga ito. Nanakawan sila ng mahahalagang gamit at pagkain, at nagkaroon ng maraming patay. Mga 20 bandido ang nasa grupo, at tila sila'y mga drifter na nakita ng mga tao sa silangang kabubatan. Kumpiyansa si Noel sa kanyang kakayahan at nagsimula siyang makipagnegosasyon para sa gantimpala. Iminungkahi niyang ang kabuang bayad ay 500,000 fil, kasama ang 200,000 fil bilang advance payment. Bagamat nag-aalangan ang chief sa halaga, ipinaliwanag ni Noel na maliit na halaga yon kumpara sa panganib na maaaring mangyari sa kanilang ngayon. Agad na sumang-ayon ang chief, at sinabi ni Noel na sila na ang bahala sa problema. Sa labas, nagrereklamo si Alma tungkol sa pagtingin ng chief sa kanyang dibdib, tinatawag itong manyak. Pinabayaan lang iyon ni Noel, ngunit agad silang inantala ni Chelsea, na humihiling ng swerte kay Noel sa kanilang misyon. Nagpasalamat si Noel at ipinapaalala sa kanya ang paraan ng paggawa ng bamboo dragonfly na itinuro niya. Tuwang-tuwa si Chelsea at nangakong magluluto ng masarap na pagkain pagbalik nila. Pabirong tinukso ni Alma si Noel, sinasabing sinusuyo niya si Chelsea, ngunit mabilis na nagpalit ng focus si Noel sa misyon. Tumungo na silang dalawa upang hanapin ang mga bandido, habang pabirong nagpapakumbinsi si Alma na siya'y binansagang useless boobies idiot woman. Samantala, sa kabubatan, walang kamalay-malay ang leader ng mga bandido sa parating na laban, habang pinagpaplanuhan nilang salakayin ang susunod na nayon. Ang eksena ay nakatakda para sa napipintong labanan sa pagitan ng mga seekers at bandido, at nakasalalay ang kapalaran ng Mintz Village sa kanilang tagumpay, at dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 12 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.